Sa pinakatimog na dulo ng Palawan, may isang paraiso na tila hindi nadadampian ng modernong panahon. Isang grupo na binubuo ng mahigit 30 isla na may tagong yaman ng kalikasan at kasaysayan. Dito mararanasan ang tunay na ganda ng Pilipinas. Mula sa puting buhangin, malinaw na dagat, ito ang Balabac. Ngunit higit pa sa tanawin, ang Balabac ay may kasaysayang malalim, bahagi ng sinaunang kalakalan sa pagitan ng Pilipinas at Malaysia na naging tahanan ng mga katutubong Molpog. Sa video na ito ay samahan kaming libutin, pasyalan, ang pinakamagandang isla ng Balabac, Palawan. Mag-swimming kasama ang mga pawikan, starfish, at mag-enjoy sa mga sandbar. Ito ang 4 na araw naming pananatili sa Balabac, Palawan. Kaya tara, samahan nyo kami sa adventure na to. Pero bago naming marating ang pinakatimog na dulo ng Palawan, may isang maikling kwento muna kaming dadaanan. Ayun guys, ito kami sa Terminal 3 going to Palawan. Flight natin is na change. Dapat diretsyo ng Palawan. Kaso, flight namin is na Na-rebook. siya. So, Kaya meron- may connecting flight kami sa Iloilo. Sa limitadong oras, sinubukan naming sulitin ang bawat minuto. Alright, dito kami SM Iloilo. May kami ng van. Bali yung van, 100 lang isa. Tapos, dapat pupuntahan natin yung farm. Nag-rent ng motor, Boss! Alright guys, nakabook tayo ng motor. Gala tayo sa Iloilo. Let's go! Let's go! mula sa Iloilo Convention Uy, Center. Ayan, ikot-ikot lang. Ito yung motor. Para lang siyang sitisay. Pero kulay pula. Hanggang sa Contemporary Pupunta tayo Museum sa Contemporary Museum. na kahit hindi namin napasok, ay naging bahagi pa rin ng aming paglalakbay. Nagdaan din kami sa K-Town, Iloilo, sa kahabaan ng Iloilo River, at sa Museo Iloilo, habang nahayaan ang sarili na maligaw at tuklasin ang lungsod sa sarili nitong ritmo. Ngunit hindi mawawala ang mga hindi inaasahang sandali. Sa aming pagbabalik, may isang lugar na napansin ako sa mapa. Isang tahimik na ilog, tila nagaanyaya na huminto sandali. Ngunit ang daan papunta roon ay hindi naging madali. Mga batong madudulas at isang sandaling muntik nang mauwi sa aksidente. Giong style. Pasok lang pasok. Sa kabutihang palad, ligtas kami. Walang nasira, walang nasaktan. Mas naging bahagi pa ito ang kwentong hindi namin malilimutan. Doon, sa tabi ng ilog, sandaling pahinga bago muling bumiyahe. At bago namin naisauli ang motor, isang simpleng paalala na minsan ang pinakamaikling paghinto ang nagiging isa sa pinakamahalagang bahagi ng paglalakbay. At ngayon, tara, sa Balabac, Palawan. Good morning guys. So nagising kami ng around 1 AM para maligo. Kagabi hindi na rin kami nakakain. Bagsak na rin kaagad. Sabi gising ng 1:00. Ligo, ayos. Prepare ng mga gamit. Charge. Dito, ready na yung mga gamit. Yung 360 full charge na. Electric fan, power bank full charge. Ang drone, okay na din yan. So hindi pa namin sure kung diretso na ng campsite agad para sana madrop yung mga gamit before mag-island hopping, but let's see. So mga around 2:30 or 3, dito na kami susunduin diretso. Isang paalala,
Kung balak mo pumunta sa Balabac, magpat ng sapat lang. Dahil sa biyahe pa lang, mararamdaman mo na hindi siya tipong madaling puntahan. Dito kami nagstay sa Ace Travelers Inn. Mga 5 minuto lang to mula sa Puerto Princesa Airport. Dito na rin kami susunduin ng aming van tungo sa Buliluyan Port. At eksaktong 2:30 AM dumating na ang van, isa-isa kami sinundo kasamang iba pang biyahero. Mula Puerto Princesa, may halos 5 hanggang 6 na oras sa biyahe. Unang hinto, isang simpleng kainan sa gilid ng daan, mainit na kape, tahimik na umaga, at sandaling pahinga bago muling humarurot. Habang tumatagal ang biyahe, unti-unting sumisilip ang araw. Akala mo malapit na, pero pagtingin sa mapa, malayo pa. Doon mo marirealize na ang Balabac, hindi talaga basta destinasyon. Pinupuntahan siya, pinaghihirapan. Makatapos ang ilang oras na biyahe ng paliko-liko sa daan, ay nakarating din kami sa Buliluyan Port. Ilo, pasigzag kasi yung mga daan, tapos 5 to 6 hours. Time check, alas 8, mga ganyan, 5 to 6 hours talaga biyahe. Ang Buliluyan Port ang pinakatimog na pantalan ng mainland Palawan. Mula dito, tanaw na ang karagatang naghihiwalay sa Pilipinas at Malaysia. Sa loob ng maraming taon, ito ang naging daan ng mga mangingisda, mga mangangalakal at ng mga taong sanay na sa buhay na malayo sa lungsod. Dito rin namin napagtanto na hindi pala lahat ng kasama namin sa van ay kasama din namin buong biyahe. Iba't ibang grupo, iba't ibang organizer, iba't ibang kwento. Pero iisa ang pupuntahan. Alright, sasakay na tayo ng bangka, speedboat. First stop, nakalimutan ko kung anong pangalan ng island, pero basta yun. So doon tayo magla-lunch muna. So sama-sama daw muna sa unang speedboat for the day. Tapos bukas, iwalay-iwalay na. Depende sa kung sino travel tourist. Tingnan ako guys, yung bigat ng dala namin. Matapos ang ilang sandali ay umalis na rin ang aming bangka. At doon, tuluyan nang nagsimula ang Balabac. Unang destinasyon, Tangkahan Island. Pagdating pa lang, sasalubungin ka agad ng mga puno ng nyog, puting buhangin, at tubig na parang hindi totoo sa linaw. So guys, ito yung first island na pinuntahan namin. Yung Tangkahan Beach. Grabe sobrang linaw ng tubig, no? Tapos punong-puno ng mga seaweed doon. Lamig. May mga seaweed sa ibang parte pero hindi nito natatabunan ang ganda ng lugar. Tahimik, malawak, at parang walang ibang tao kundi kayo. Dito nagsisimula yung pakiramdam na hindi ka nagmamadali. So guys, kakain na tayo. Tingnan natin anong pagkain. Dito na rin para nag-lunch ang buong grupo. Sa tour pala na ito ay wala ka ng ibang aalalahanin dahil bukod sa tent at tulugan ay kasama na din ang breakfast, lunch at dinner hanggang sa pag-uwi. So guys, tapos ng kumain, pahinga na saglit. Tapos punta kami sa May nag-silent. Handa po. Bakit? Basta, abangan nyo na lang. Maya-maya magsakay na ulit kami ng barko. Barko? Bangka. Nag-uwi kami ng sando. Balak namin bawat island, kuha kami ng sample. Sample? Kaya ito, souvenir. Let's lalagay sa jar. Makatapos ang ilang oras na pahinga, ay tuloy na din kami sa susunod na isla, ang Patawan Island. Yeah, before it was also called Dolphin Island because if you have a drone and you fly your drone, like the aerial view of the island, it looks like a dolphin. All right, so we'll be leaving at 2:30, and for now, when we go down, can you all please follow us to the store area or the restaurant area?
we just need you to register. Yeah, we just need you to register, basically. Right, second island. Patawan Island. Isa ito sa pinaka-highlight ng trip. Tulad nga ng sabi ng ating guide, ang Patawan Island ay kilala rin bilang Dolphin Island dahil sa hugis itong tila isang dolphin mula sa itaas. Pulbos sa pino ang buhangin at tubig na kristal na halos mukhang mineral. Kaya tara, ikutin natin ang isla. Palipad na tayong drone. Tingnan natin ang Dolphin Island kung dolphin talaga siya. I've heard the rumor, I've heard the talk on the town. They say you're a loner, they say that you ain't sound. But I don't believe any of that. I've got a whole nother view. Yeah, I think there's a treasure waiting for someone to prove himself worthy or true. Yeah, like a dandelion, my love stuck roots for you. Like a dandelion, my love's gonna break right through those concrete floors and the solid walls will all be made to part. And my dandelion love is gonna reach your heart. So guys, paalis na kami dito. Punta na kami sa... Panibungan? Panibungan. Kamusta ko? Kasabang solid yung yung dagat. Ang daming isda. Yeah. Pero maiwan na ata kami. Balik na tayo sa... Wala na sila. Okay, bye-bye. Ay, yun na lang, campsite. At para sa pagtatapos ng araw, Kanibungan Island. Ito ang magsisilbing tahanan natin sa buong Balabac trip. At kung iisipin mo, dahil base camp lang siya, baka hindi ganun ka-impressive. Pero dun ka nagkakamali. Welcome to Kanibungan Island. Right guys, dito na tayo sa campsite. Kanibungan Island. Yung mga tent. Hindi naman sure kung doon tayo. Sa isla na to, simple lang ang buhay. May kuryente, pero may oras. May wifi, pero hindi priority. At doon mo marirealize na hindi mo pala kailangan ng marami para ma-enjoy ang isang lugar. Yun guys, siesta time. Currently mga alas 4 na. Mga alas 7 daw ang dinner time. So, tambay-tambay lang muna. Ikot-ikot sa isla. Tapos dito, mayroong basketball court. So yun, basically ikot-ikot lang din talaga dito. 6 p.m. to 6 a.m. daw ang oras ng kuryente. Dumating kami dito mga 3:30. Para ng kuryente. So yung mga tent na binibigay o yung tent na kasama dun sa package, meron na siyang foam, may electric fan, meron na rin mga unan. Dala na lang din kami ng sarili naming extension. Pang charge ng mga camera, ng phone, ng drone, power banks. Napaka-solid dito. Ang chill lang din ng lugar. Mado, tahimik. Tapos yung mga sand talagang pinong-pino. Sa totoo lang, isa siya sa mga lugar na hindi mo inaasahan, pero hindi mo makakalimutan. Tahimik, mahangin, at malayo sa ingay ng mundo. Your activity and destination for tomorrow is Naso Bata Reef and Onok Island. Naso Bata Reef, as you can see a lot of corals and kind of fish. If you say Balabac, it's all about Onok, where you can swim together with the turtles. Kinagabihan, nag-dinner lang kami. Unang araw pa lang, pero parang ang dami na nangyari. At bukas, panibagong kwento na naman ang bubuo sa biyahe na to. The further we move on from all those yesterdays, happiness gets nearer. The light that we see closing in so fast ahead,
It's hope, it's getting clearer. Good morning guys. Ano mo? Habit mga tamad. Ngayong umaga, diretso tayo din sa fins for rent. Kasi we're on diving daw today. Check tayo ng mga fins. Meron silang mararentahan naman dito. Right guys, meron na tayong fins. Bale ito yung first open water din namin na dive. Kapag dive na kami, intro free diving. Pero sa pool, first time namin sa open water. Mamaya, first time ko rin gagamit ng long fins. Sa open water. Sa open water. Yan, tara, breakfast muna tayo. Tara. Tabi lang namin. Bago magsimula ang panibagong island hopping, nag-breakfast muna kami. Simpleng pagkain, pero iba yung pakiramdam kapag kaharap mo yung dagat habang kumakain. Pagkatapos kumain ay naglakad-lakad muna kami sa paligid ng isla. Habang nagmumuni-muni sa tabi ng dagat, may napansin kaming kakaiba sa tubig. Isang walo-walo. Ang guys, dito nakita kami ng walo-walo. Nag-iikat lang kami, lakad-lakad lang. Ayan siya. Nagsasound siya. Narinig mo? Ha? Sound siya. Narinig ba yan? Nagsasound ba yan? Ay, nagasayaw siya. Dance siya. Tinawag itong walo-walo dahil pag ikaw daw ay nakagat nito, pwede mong ikamatay sa loob ng 8 minuto, 8 oras, 8 araw, o 8 buwan. Pero don't worry, hindi naman ito aggressive. Basta respeto lang sa dagat at huwag mo silang guguluhin. At honestly, isa rin to sa mga moments na nagpapaalala sa'yo na bisita lang tayo dito. At matapos ang tahimik na umaga, oras na ulit para sa ating adventure. Sasakay na tayo. So, wala yung bangka ng one-day tour. Bali, hindi na tayo sasakay ng speedboat ngayon. Ito na yung sasakyan natin. Ito pa yung day tour, si RV. O RV, nandun na yung mga fins natin. So, una muna daw dun sa reef. Magda-dive muna tayo. Tara, let's go! What's up today? I'm namang on swimming for today Island Avic. So first destination guys, we're going to Nasubata Reef. So there's a floral fish and then corals, beautiful corals in there. Unang destinasyon, Nasubata Reef. Pagdating pa lang, ibang klase na agad ang kulay ng tubig. Yung tipong kita mo hanggang ilalim kahit nasa gitna ka ng dagat. Sa ilalim naman, nandun ang coral garden. Makukulay na corals, iba't ibang klase ng isda at buhay na buhay ang ecosystem. Parang isang buong mundo na tahimik lang na nakatago sa ilalim ng dagat. At matapos ang ilang oras sa reef, dumiretso na kami sa pinaka-inaabangan ng lahat, ang Onok Island. And I know somewhere's a place where we can build our memories. Somewhere, just hold on tight, it'll be alright. Show me the way. Show me a way to somewhere. To somewhere. Dito na tayo sa Onok Island. Time check, alas 11. Ang lunch natin is alas 12. So free time muna. Paglapigot na tayo dito. Hanapin natin si Kuya Giovanni. Paglapag pa lang, maiintindihan mo agad kung bakit ito yung highlight ng trip. Yung buhangin, yung tubig, at yung paligid na parang edited sa sobrang ganda. Ang Onok Island ay napapalibutan ng mababaw na turquoise waters, malalawak na sandbar, at makukulay na marine life. Kaya naman naging isa ito sa pinaka-iconic na destination sa Balabac. Somewhere's a place where we can build our memories. Somewhere, just hold on tight, it'll be alright. Show me the way. Show me a way to somewhere.
Okay. Kain muna tayo. Kain muna tayo tapos saka tayo maglangoy. Grabe, ang katilito na po. Ay, grabe, kahit ito ng anggulo. Kain mo tayo, guys. Dito na rin kami nag-lunch kasama ang buong grupo. As always, never kami binigo sa pagkain sa buong tour. Pagkatapos kumain, konting chill, wag picture-picture at sandaling namnamin ang ganda ng Balabac. Just hold on tight, it'll be alright. Show me the way. Show me a way to somewhere. Show me the way. Show me a way to somewhere. Show me the Pero tulad ng lahat ng magagandang lugar, dumadating din yung oras na kailangan mo nang umalis. At sa aming pagbabalik ng campsite, bitbit namin yung mga alaalang mahirap kalimutan. Pagdating, kumain, nagpahinga, at hinayaan munang humabol ang katawan sa pagod buong araw. Pero kahit pagod, ramdam mo pa rin yung excitement dahil dito sa Balabac, parang bawat araw may bagong kwentong naghihintay. At bukas, panibagong adventure na naman. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Ako po yung dadala sa inyo sa Kandaraman. Diyan lang po tayo sa kabila. So we're gonna go to 2 snorkeling spots because now it's early. We could go to some spot that we've seen some manta rays before. And we don't usually go there because of the current, of the strong current around that area. But we'll see now if we could go and snorkel in that spot. So enjoy po. Medyo mababasa ho tayo. Go! Ay mababasa. I was quietly protective of my heart to reassure that I couldn't break to pieces and be left alone once more. If you hadn't been so patient, you'd be easy to ignore. You put up with all my till you didn't anymore. And now I stand here calling at your door. Oh, now I stand here calling at your door. Yeah, I'm yours anywhere you want. Yeah, I'm yours. And now we're singing. I have been too self-involved, been protective of my feelings, but somehow you made me fall. You got underneath the surface and you shattered every wall. And I know I got that feeling, there's no question anymore. And now I stand here calling at your door. Oh, now I stand here calling at your door. Yeah, I'm yours, anywhere you want. Yeah, I'm yours, and now we're singing. At matapos ang ilang oras na diving at snorkeling, diretso na kami sa Kandaraman Island. Hindi siya kasing sikat ng Onok Island pero meron siyang sariling charm. At habang nagpapalipad ako ng drone, may isang bagay na napansin ko mula sa itaas. Isang runway. At ayon sa mga kwento at reports, ang ilang bahagi ng Balabac ay kasama ngayon sa development ng mga infrastructure projects dahil sa strategic location nito malapit sa West Philippine Sea. My heart to reassure that it couldn't break
to pieces and be left alone once more. You got underneath the surface and you shattered every wall. And I know I got that feeling, there's no question anymore. Dito na rin kami nagtanghalian at habang tumatagal, mas lalo naming nakikilala yung mga kasama namin sa tour. Iba't ibang lugar, iba't ibang lahi, iba't ibang kwento. Nauwi lahat sa kwentuhan, tawanan at simpleng moments na hindi mo inaasahang magiging memorable. You're asking why I make the alcohol last night fire, right? Ko alam na uminom siya. Tapos pag kiss ko sa kanya, may amoy. Kaya nagkat ko siya ulit. Hindi natapos yung halik ko. Nag-continue na. Mori, I work for this. I work for you, not for other people. You're my wife. You're the partner of my life. At siguro, yun din ang isa sa pinakamagandang parte ng pagta-travel. Hindi lang yung lugar, kundi yung mga taong nakakasabay mo habang binubuo yung memories. And now I stand here calling at your door. Oh, now I stand here calling at your door. Yeah, I'm yours. Anywhere you want. Yeah, I'm yours. And now we're singing. I have been too self-involved, been protective of my feelings, but somehow you made me fall. At bago matapos ang araw, dumiretso kami sa Starfish Sandbar. Isang sandbar na literal puno ng starfish, tahimik at mababaw yung tubig. And now I stand here calling at your door. Oh, now I stand here calling at your door. Yeah, I'm yours. Anywhere you want. Yeah, I'm yours. And now we're singing. At habang unti-unti lumulubog ang araw, nagsimula na rin kaming bumalik. Pinipilit namnamin yung mga huling sandali sa dagat. And now I stand here calling at your door. Oh, now I stand here calling at your door. Yeah, I'm yours. Anywhere you want. Pahinga, ligo, then last dinner, breakfast, then uwi na bukas. Pahinga muna tayo dito. At habang pababa kami ng bangka, unti-unti na rin nag-sink in sa amin na last night na namin sa Balabac. Parang kailan lang, kakarating lang namin dito. Kaya nung gabing yon, in-enjoy na lang namin ang natitirang oras. Yung kwentuhan, tawanan, yung hangin sa dagat sa gabi. At lahat ng memories na nabuo sa loob ng ilang araw. I've been walking with you all along. Every ghost you chased, every night so long. Anytime you stumble, just call my name. Through the rise and fall, I stay the same. At habang sumasabay yung apoy sa dilim ng gabi, parang ang perfect niyang ending para sa adventure na ayaw mo pang matapos. Kinabukasan, maaga ulit kaming gumising, nag-almusal, nag-ayos ng gamit, at unti-unting nagpaalam sa mga isla na ilang araw naming tinawag na tahanan. Uy, na! At sa aming pagbalik ng Buliluyan Port, panibagong 5 hanggang 6 na oras na biyahe na naman pabalik ng Puerto Princesa. Pagod, medyo sunog, pero sulit na sulit. Kahit tapos na yung Balabac tour, hindi pa doon natatapos ang adventure. Pagdating namin ng Puerto Princesa, nagpahinga muna saglit, naglaba ng mga gamit, namili ng souvenirs, at syempre, tinikman namin ang isa sa kilalang pagkain dito sa Palawan, ang crocodile sisig. Oo, crocodile sisig. Medyo exotic pakinggan, pero surprisingly, normal lang daw to sa Palawan. At sa totoo lang, masarap siya. Parang pinaghalong manok at isda yung texture. Pero syempre, ibang usapan pa rin kapag alam mong buwaya ang kinakain mo. At kinabukasan, para sa huling araw namin sa Palawan, nag-rent ulit kami ng motor. Walang fix na plano, walang itinerary. Kung saan lang maganda, doon kami humihinto. Tahimik ang paligid, gabi walang bituin.
Pero sa puso ko may apoy na di kayang patayin. Kahit walang tunog ang mundo, naririnig ko pa rin ang tibok ng panibagong pagbangon. At kung madilim man ang daraanan, hindi ako mag-iisa. Sa ilalim ng liwanag at hawakan ng iyong tapang. Di man kita makita, alam kong nandyan ka lang. Tayo ang apoy sa gitna ng ulan, sumisigaw sa katahimikan. Hindi pa tapos ang laban. Habang binabaybay namin yung daan, may nadaanan kaming ilog. Tahimik, presko, at sobrang relaxing ng view. Huminto muna kami saglit. Nag-almusal habang nakatingin sa ilog, bundok, at sa tahimik na umaga ng Palawan. Ng liwanag at hawakan ng iyong tapang. Di man kita makita, alam kong nandyan ka lang. Tayo ang apoy sa gitna ng ulan, sumisigaw sa katahimikan. Hindi pa tapos ang laban. Bawat hakbang may kwento, bawat luha may sigaw. So what is up guys? Siguro dito na namin din tatapusin yung vlog na to sa Palawan kasi in a few hours flight na namin pabalik ng Manila. Mahaba pa tong daan na to, yung tinahak natin. Ang ganda, ang daming spot, ang daming ilog. So isang mahabang ilog siya, tapos may mga resort din. Tapos ito yung nakita namin. Sobrang ganda, sobrang linaw, malamig yung tubig. Tapos 20 pesos lang. All day na yon. May mga cottage nga din siya. Sayang ako medyo mahaba yung time. Ang sarap sana magtambay. Pero yun, overall experience, sobrang saya ng Balabac. Marami kaming mga nakilalang mga kasama namin. Shout out sa inyo guys. Shoutout sa inyo guys. Iba't ibang lahi. Iba't ibang lahi. Meron kami nakasama German, Italian, Filipino. Dami. Lahat ng mga pinagbukan namin, lalagay ko na lang din dyan. Yung pinagbukan namin sa Balabac, kay Cliff and Waves, tapos yung pinagstayan namin si Ace Travel and Tours or Travelers Inn. Yeah, travelers. Ace Travelers Inn. And yung pinagrenta ng motor, Ilalagay na lang din namin sa ilalagay na lang din dyan. Pero yun, sana makabalik ulit sa Palawan. Hopefully soon. Let's see kung ano yung next adventure natin. Okay? Okay, Let's go! 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 Hawakan ng